Praise God. Dahil tayo nasa June, lumipat na po tayo sa panibagong theme. Ang tema po natin pag-uusapan ay patungkol sa love and compassion. Sabihin natin, love and compassion. Na ikaw at ako ay dapat maging maahabagin at maging maibigin. Pero para mangyari yon, na ikaw ay magmahal, maging sa hindi ka ibig-ibig at maging mahabagin, kailangan tumanggap ka at maunawaan mong meron nag-deposit sa iyo si Holy Spirit bilang anak. Kaya noong pong 4 weeks, ang pinag-aralan natin ay gifts and fruit. Na si Holy Spirit ang nagkikreate ng love. Kailangan lang nating sumunod, makinig, mag-surrender, mag-yield sa gusto ng Panginoon. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay about Holy Spirit pa rin. Kasi sa Kanya po nagmumula ang love. Eh yun ang gusto ng Lord, ikaw ay maging mahabagin, ikaw ay maging maibigin. Eh di pag-usapan natin yung pinagmumula ng love. Hello? Pag-usapan natin yung pinagmumula ng kahabagan, si Holy Spirit. Kaya ang title ko po, The Unstoppable Move of the Holy Spirit in Your Life. Sabihin mo, nagsimulang kumilo si Holy Spirit sa'yo, kaya ka na born again. At ito'y tuloy-tuloy na. Meron po ba tayong mga bagong kasama? Itong mga anak ni Sister, naalagaan mo, Ate Meli? Sister Lolet. Yan. O, mga apo, mga taga-aplaya, itong mga nasa unang ito. Alagaan ng youth. Oy, mga youth. Mikaya, na rin ba si Laika? Wala. Wala rin kanina. Wala rin kanina. Okay. Pastora Crisel. Ito mga nasa unahan. Puro bago yan. Imaya Mikaya. Yan po sila po ang nag-aalaga. Baka po may inaalagaan lang si Ilaika sa Praise God. So, yan nasa unahan, puro bago yan. Sino pa pong bago? Bagong attend? Yan, may kasama pa ron. Pastora, may isa pa doon. Kanina ay youth din ba? Hindi. Adults. Adults. Yan, mga adults. Praise God. Palapakan natin si Lord. May mga bago. Ang iba pong bago ay nagpabaptize noong kahapon. Pero yun po ay inaalagaan ni Agnes Dear. Kaya natutuwa ako sa mga inaalagaan ay nagpapatuloy at nagpabaptize po kahapon. Praise God. So ang ating pong topic ay Unstoppable Move of the Holy Spirit, Part 1. Na si Holy Spirit mula nang ikaw ay hindi mananampalataya, kumilos na para ikaw ay maging mananampalataya. At patuloy siyang kumikilos sa iyo. Patuloy siyang kumikilos. At itong ituturo ko. Paano ba kumikilos si Holy Spirit? Kasi ang ating pong team ay maging mahabagin tayo, tayo maging mapagmahal. Paano mangyayari yung kung hindi mo kilala ang pinagmumulan ng love and compassion? Kailangan makilala natin. Mula pa po, ilang linggo na po natin pinag-uusapan si Holy Spirit. At yan po ay kailangan. So again, ang ating pong pag-uusapan ay yung kilos ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Are you ready? Tayo tuturuan ng salita ng Diyos. Sabi ng Ephesians 3:20, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous constantly energizes you. Isa-isahin natin. Never doubt
God's mighty power to work in you and accomplish all this. Huwag ka raw mag-aalinlangan sa Diyos sa ginagawang pagpapagaling sa'yo, sa ginagawang himala sa'yo, sa ginagawang kilos sa'yo para makabawi ka. Huwag ka raw mag-aalinlangan sa Panginoon sa ginagawa niyang pakikialam sa'yo para sa ikabubuti mo. Huwag ka raw mag-aalinlangan sa Panginoon, inaayos ni Lord ang buhay mo. Para dun sa sinasabi natin ang buhay natin sa paganda. Kita nyo na amen tayo. Kailangan tayong pakialaman ni Lord. Kasi ang ating mga desisyon malimit ay palpak. Yung naniniwala roon, say amen. Mula bata, matanda na, palpak pa rin ang desisyon. Kasi pinangungunahan si Lord. At ngayon, maniwala ka, hindi titigil si Lord na ikaw ay pakialaman para ikaw ay ayusin dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi ko, ikaw at ako ay pinili ng Diyos. John chapter 15:16. Ikaw at ako ay pinagkapili-pili. Hindi tayo ang pumili. Ang Diyos ang pumili sa atin, John chapter 15:16, upang tayo'y humayo at mamunga at manatili ang ating bunga. Ganyan tayo, kahalaga sa Panginoon. Kayong mga kabataan, kayong mga naririto mga bago, at tayong mga datihan, maniwala ka, napakahalaga mo sa Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, napakahalaga mo sa Panginoon. Hindi hihinto ang Holy Spirit na ikaw ay pakialaman kung sinasabi mong pakialaman mo ako, Lord. Ang pakikialam ni Lord ay sa ikabubuti mo. Ang pakikialam ng Panginoon ay sa ikaayos ng iyong relasyon sa iyong kapwa. Ang pakikialam ni Lord ay para sa anak niyang makakasama niya sa langit. Sino rito ang anak ng Diyos na makakasama sa langit? Kaya makikialam siya. Kasi kakasamahin tayo ni Lord sa langit. Kaya makikialam siya sa'yo, sa iyong faith. Hello? Kung sasabihin mo lang, Lord, pakialaman mo ako. Sino rito ang magsasabing, Lord, pakialaman mo ako. Taas ang kamay. Lord, pakialaman mo ako. Taas ang kamay. Oh, open your mouth. Sabihin mo, Panginoong Diyos, pakialaman niyo ako. Baguhin niyo at paltan niyo ng tama ang mali sa isip ko. Panginoong Diyos, naririto ako, nagsusurrender ng buhay sa iyo. Pakialaman niyo ako, baguhin niyo ako. Tulungan niyo ako. Ituwid niyo ang aking pagkakamali. Nananalig ako sa iyo. Ikaw ay makapangyarihang Diyos, Ama sa langit. Alam mong makabubuti para sa akin. Tulungan mo ako. Ini-invite ko kayo sa sitwasyon ko. Sige, sabihin mo yan. Ano bang sitwasyon mo? Sabihin mo, inaanyayahan kita sa sitwasyon ko, sa problema. Naririyan ka. Hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Pakialaman niyo ang ugali ko. Ang lahat ng ayaw ko, Lord, paltan nyo ng ayon sa gusto mo. Sige, sabihin mo, ang lahat ng inaayawan kong kasalanan, ugaling hindi maganda. Panginoon, Holy Spirit, expert kayo na ako'y ayusin at baguhin dahil kayo ang may-ari ng buhay ko. Expert kayo, kaya naririto ako sa iyo. Humihingi ng tawad at nagpapabago sa iyo. Isinusurrender ko ang lahat sa iyo. Hindi ko kaya. Maging sa pakikinig ko sa oras na ito, tulungan niyo ako. Maging bukas ang aking isip at puso na tumanggap ng mga inihanda mong kagalingan, inihanda mong himala, inihanda mong pagpapala. Lord, Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, sa kilos mo, Holy Spirit, inaangkin ko ang katugunan sa aking panalangin. In Jesus' name. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang sabihin mo sa Kanya, hindi mo kaya. Tulungan mo ako. Ang sabihin mo sa Kanya, binibigay ko na sa iyo. Pakialaman mo, ayusin yung buhay ko. Ayusin ka.
Di ba yung sasakyan, pag dinala mo doon sa car shop, pakiayos nito, di ba inaayos? Ay, higit ang Lord, pag sinabi mo sa Kanya, yan ay napakahalagang panalangin. Baguhin mo ako. Naku, gustong-gusto yan ni Lord. Kaya ang sabi rito, sa Ephesians 3:20, never doubt. Huwag kang magdududa. For God's power to work in you and accomplish. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream. Wow, sabihin mo, unbelievable dream ay magaganap sa buhay ko. Ay, hindi niyo sinasabi. Sabihin mo, unbelievable dream ay magaganap sa buhay ko. Unbelievable dream na pangarap ng Diyos sa akin at purpose ng Lord sa buhay ko. Magaganap, pinaniniwalaan ko ito. Magaganap ang unbelievable dream, ang hindi sukat akalaing pangarap ng Diyos sa iyo na hindi mo alam ay magaganap. Magaganap! Magtiwala ka lang. Never doubt. Huwag kang mag-aalinlangan. Kaya ito, tuloy-tuloy ang kilos ng Holy Spirit sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, surrender. Yield. I-surrender mo ang buhay mo. Pag tinutuwid ka, magpatuwid ka. Allow God sa gusto niya. Ang sinabi ko po kanina, baka makalimutan ko, hindi papayag si Lord na imbalance ang buhay mo. Aayusin ka niya pag sinabi mo. Hindi pwedeng puro problema. Hindi. Gagawa ng paraan si Lord na maging balanse. Dahil yan ang tama. Kahit sa paglakad, ang hirap maglakad ng imbalance ang iyong paa. Tama? Pati yung lalakaran mo, aayusin ni Lord. Kasi mahirap lumakad sa lubak. Gagawin niyang firm ang iyong tuhod para makalapad sa bukol lubak. Kung ikaw ay napakabigat ng problema, hindi papayag si Lord. Tatapatan niya ng biyaya para maging balanse at maging masaya ang buhay mo sa kabila ng problema. Siya'y expert sa ganyan. Papayag ba si Lord na puro ka na lang problema? Hindi. Sabi mo, hindi. Babalansehin niya ni Lord. Basta sabi mo, Lord, pakialaman mo ko. Okay, pakikialaman kita. At yan yung nakalagay sa Romans 8:28. All things work together for good for those who love Him. Ang lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng kanyang minamahal. So never doubt God's mighty power working in your life. Huwag kang magdududa. Hindi pa tapos si Lord. Just wait upon. Huwag mo siyang pangungunahan. Di ba noon, unbeliever tayo, naging mananampalataya? Amen? At ngayon, mananampalataya, hindi pa rin natigil si Lord. Inaayos ka to become a follower. Amen? Tapos hindi pa rin siya natigil. Ginagawa kanyang disipulo. At disciple maker. Yan ang kilos ng Holy Spirit eh. Palakpakan natin si Holy Spirit. Sino naniniwala dahil sa kilos ng banal na Espiritu, madadagdagan ang kalakasan mo? Dahil sa kilos ng banal na Espiritu, madadagdagan ang kagalakan mo. Ang Lord expert na ikaw ay isupresa dahil mahal ka niya. Naririyan, nakahanda ng mga surprises sa'yo. Sinong naniniwala? Palakpakan mo si Lord. Nariyan ang gifts. Nariyan ang gift. May niregalo siyang iba't ibang regalo. Hindi papayag si Lord. Kanta yan eh, hindi papayag si Lord na ikaw ay pagpalain. Dapat lang na unahin mo siya. Unahin mo, napasayahin ang Diyos na may hawak ng buhay natin. Amen? Sumunod tayo, magpakumbaba tayo. Magmahal tayo, maging mahabagin tayo. Amen?
Kaya sabi rito, never doubt God's mighty power. Huwag mong pag-aalinlangan, huwag ka mag-aalinlangan sa kayang gawin ng Lord sa'yo. Kayang-kaya ni Lord na ikaw ay pagalingin. Umanap ka ng sasabihan dyan. Kayang-kaya kang pagalingin. Ikaw, Sister Helen, bawat isang naririto, kayang-kaya kang gawang himala ng Lord. Kayang-kayang ayusin ni Lord ang sitwasyon mo. Palakpakan natin ang ating Diyos ng himala. Never get doubt God's power. Tayo bilang kanyang anak, sumunod ka lang sa kanya. Maniwala ka lang sa kanyang sinasabi. Hindi pa siya tapos sa'yo. Kaya ikaw at ako'y buhay pa, hindi pa tapos si Lord. May inaayos sa atin at mayroong pang gustong ni Lord na matanggap ka. Ang purpose ng Lord sa'yo ay napakainam. Sabihin mo sa iyong sarili, napakainam ng purpose ng Lord sa buhay ko. Yes, hindi pa dumarating ang hinihintay mo, pero andyan na. Andyan na. Andyan na mga hinihintay ng bawat isa. Andyan na Lord. Thank you Lord, dinadala ng mga anghel ng Diyos. In Jesus' name, sabihin natin in Jesus' name, andyan na Lord ang hinihintay ko na mas magandang blessing kaysa hinihiling ko. Ano pong sabi ko? Mas magandang blessing kaysa hinihingi mo. Anong sabi ng Tagalog, Romans 8:28-30? Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sino rito ang umiibig sa Panginoon? Ang Diyos ay gumagawa tuloy-tuloy, araw-araw, natutulong, nagpapahinga, naglalakad, nakasakay sa airplane, o naruroon sa karagatan. Ang Diyos ay tuloy-tuloy na nag-iingat sa bawat isa. Ang Diyos ay naririyang kasama mo. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ang Diyos na makapangyarihan, ang ating Ama sa langit, ang kanyang Espiritu ay kasama natin. Gumagawa siya sa ikabubuti natin. Sabi ko, gumagawa si Lord ng tuloy-tuloy. Sa ikabubuti mo, umanap ka ng 3 sasabihin, sa ikabubuti mo ang ginagawa ni Lord. Makinig ka. Sa ikabubuti mo, sa ikabubuti mo, sa ikabubuti mo ang ginagawa ni Lord. Ginagamit lang kami. Ginagamit lang ang salita ng Diyos. Makinig ka lang. Kaya ka nga buhay pa hindi pa siya tapos. May inaayos sa iyo sa karakter. May inaayos sa atin. Hello? At hindi pa nagaganap yung magandang purpose. Maganda ang purpose. Maganda ang layunin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Say amen! Sabihin mo, Lord, magandang layunin mo sa buhay ko. Iniligtas mo ako, binuhay mo ako for a great purpose. Yan ang totoo, yan ang paniwalaan mo. Nalalaman ba natin na sa lahat ng bagay ay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti? Alam mo ba yan? Alam mo ba? Alam po ba natin? Basa. At sabihin mo, nalalaman ko. 1, 2, 3, go. Nalalaman ko na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ko na umiibig sa Kanya. Sa akin na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Ulitin natin, tumayo tayo. Hayaan mang mag-sink in yan sa puso mo. 1, 2, 3, go. Nalalaman ko na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa akin, sa ikabubuti ko, na umiibig sa Kanya, sa akin na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Nasunod kayo? That's the power. Papatulan niya ni Lord. Sa ikabubuti mo ang ginagawa ni Lord. Yung ikabubuti mo ay ginagawa ni Lord, matatanggap mo. Matatanggap mo. Susunod ka, mananali ka, magtitiwala ka, babalinsahin ni Lord. Hindi siya papayag na ganito kabigat ang iyong problema at hindi niya papantayan ng pagpapala para balanse. Papantayan ni Lord ng pagpapala para balanse ang buhay mo. Para ikaw ay maging masaya. Ikaw na ambassador. Ikaw na pinili ng Lord. Taas ang kamay sa pinili ng Lord. Sumunod lang tayo at magtiwala sa Kanya. Pansamantala lang ang nararanasan mong hirap. Pansamantala lang yan.
Ang Diyos natin buhay at makapangyarihan na nagmamahal sa kanyang mga anak. Palakpakan natin si Lord. You can take yours. Sapagkat ang mga nakakilala, ang mga nakilala niya nung una pa ay itinalaganin niya na maging katulad. Ito yung purpose ng Lord. Makinig kayo. Huwag nating kalilimutan ang purpose ni Lord. Pag-uusapan natin yan next, nasa number 2 yan, doon ko na ilagay. That the unstoppable move of the Holy Spirit is for us to have a Christ-like character. Basa. Sapagkat ang mga nakilala niya, ikaw at ako yon. Nang una pa ay itinalaga niya, ibig sabihin pinili, na maging katulad nino? Ni Christ. Payag ka ba? Pakikialaman ka, aayusin ka. Kasi hindi tayo tagalupa. Hello? Tayo tagalangit. Ang makakasama natin sa langit ay banal na Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, aayusin ka na. Payag ka ba? Hanggang maging kawangis daw tayo ni Kristo. Yan ang isa sa move ni Holy Spirit. Pumapayag ka ba? Kakausapin ka niya Nagsalita ka ng masama, sasabihin sa'yo, anak, tanggalin mo yan sa buhay mo. Kukonvict ka ni Lord. Maging katulad, basa po, maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Sino yun? Si Christ. Alam mo ba yun? Pakikialaman ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Pagtatagumpayan ka niya. Kasi yan si Christ. Nagtagumpay. Sa pagsubok, masaya pa rin siya. Powerful siya. Kawangis ng kanyang kalarawan, ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang dadatnan ni Lord na church, ikaw at ako yun, ay isasama niya sa kanyang kaharian. Sabi ko, ikaw at ako yun. Kaya patuloy tayong inaayos ni Lord para magkaroon ng Christ-like character. Masaya ka ba roon na ikaw ay babaguhin ni Lord? Kakausapin ka niya pag siya'y nasasaktan. Kapag nakakasakit ka sa iyong kapwa, si Lord ang sinasaktan mo. Alam mo ba yun? Hello? Ano man daw ang ating ginagawa sa ating kapwa, sa Diyos nating ginagawa. Sabi mo sa iyong katabi, matino ka. Christ-like character ang nililikha sa atin. Payag ka ba doon? Kasi banal ang ating Diyos naroon sa banal na lugar. Tapos ang isasama niya, aayusin niya. Sino rito ang inaayos at nagpapaayos sa Lord? Sino rito ang inaayos at nagpapaayos sa Lord? Pamalakpak sa Panginoon. Talaga. Hindi siya papayag. Hanggang hindi ka nakakapasa, i-repeat ka. Sabihin mo sa iyong katabi, pasa na. Tanggapin mo na ang pagtutuwid ng Lord. Hindi siya papayag. Ikaw ba, yung bang estudyante na hindi talaga nakakapasa dahil laging bagsak sa math? Hindi kayo yun Yung tatransfer o hindi makabasa. Yung ba'y magiging grade 1 hindi pa makabasa? Ibabalik. Kaya ang gagawin ng ina, tuturuan, naririyan pamalo. Huwag kang maglalaro, tuturuan kita. Mama naman, oo, kailangan makaabot ka ng grade 1. Kasi hindi ka para grade 1 ba nakakabasa na? Pag hindi pa nakakabasa, hindi pwede mag-grade 1. O grade 2. Grade 2, sige, pagpalagay ng grade 2, hindi pa makabasa. Yung kayo dadalhin sa grade 2 o grade 3, hindi makabasa? Hindi. Ganon din sa buhay espiritual. Pakikialaman tayo ni Lord. And I declare, papasa ka ng papasa pag sa panahon na kailangan mo magsisi ka na. Kung sa panahon na kailangan umaming ikaw ay mali, umaming ka na. Hindi tayo makakapagtago sa Lord. Hello? Pumalakpak ka nagsasabing, pakialaman mo ako, Lord.
Sa kabubuti mo yan eh. Kasi, kung ikaw ay masama ang ugali, ikaw ka na may pagpapalain ng napakalaking pagpapala, ikaw ay napakadamot. Ayusin muna yung karamutan. Hello? Hello? Ang pagiging kurips. Ayan o, kuripot. Paano ka tatanggap? Nakaklose ang kamay. Pero pag ikay bukas palad, kagaya, nag-offering, bukas palad, aba, di malaya ka rin tumanggap. Amen? Pumalakpak ka mga bukas palad. Amen? Tumutulong. Give and you will receive. Kaya, nalalaman ba natin na ang Lord ay kumikilos para tayo ayusin? Alam ba natin yon? Gusto ba natin yon? Kasi palangit tayo eh. Natural. Sabi mo, thank you Lord, binabago mo ako. Sino rito yung ayaw mapakialaman? Abay siya, tagalupa ka lang. Pero sino naman rito ang tagalangit, gusto mong pakialaman ka? Pumalakpak kay Lord, tagalangit. Amen. Sapagkat ang mga nakakilala na ay itinalaga. Yan. Yung itinalaga ay kanya namang tinawag. Tinawag niya, itinuring niyang ganap. Sa ibang translation ay banal. Ang mga itunuring na ganap, niluluwalhati din naman niya. Pinaparangalan. Ikaw at ako ay hindi naging mabuti. Ikaw at ako ay hindi naging banal dahil sa mabuting gawa. Tayo'y binihisan ng Lord ng robe of righteousness. Pinapaging banal tayo dahil si Lord ay nasa iyo. Nasaan ang mga pinapaging banal dahil nasa iyo ang banal na Diyos? So ikaw ay pinapaging banal, hindi mo kayang maging banal. Hello? Hello? May kausap ako? Binihisan ka ni Lord. Suot natin, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword of the Spirit. Ikaw ay sundalo ng Panginoon. Yan ka. Ikaw ay anak ng Diyos, at bilang anak ng Diyos, ikaw ay army of the living God, ambassador of the living God, representative ka ng langit. At suot mo ang helmet of salvation. Breastplate of righteousness, nakasuot sa akin ang damit ng katwiran. Oo. Ako'y makasalanan, ako'y nagkakasala, ang paulit-ulit na gumagawa. Hubarin mo yung ipinipilit na inilalagay sa iyong damit na yan. Ang tunay mong bihis ay bihis ng robe of righteousness bilang anak ng Diyos. Kung may isinusuot sa iyo na pinipilit kang suutan ng damit ng kasalanan, kaya mo yung hubarin at sabihin mo, ayaw ko nito. May kausap ako. O hubarin mo ngayon kung may isinuot ng dinamit. Ano mang idinamit na bihis sa bawat isa. Bihis ng iba't ibang uri ng bisyo at iba't ibang uri ng kasalanan. Dahil walang perfect, Lord, nag-gesture ang bawat isa. In Jesus' name. Sige, gesture. Hindi ka perfect. Sabihin mo, tinatanggal ko sa isip, sa puso, anumang mali, anumang basura, anumang bihis, ako'y binihisa na. Ang tunay kong pagkakabi sa akin ay ang robe of righteousness. Ito ang mananatili at yung nasa outer, ito inaalis ko, hinuhubad ko. Anumang bihis ng kasalanan, di nasunod ang iba. Sunod naman kayo. Sabi mo, inaalis ko. Hinuhubad ko, anumang ibinihis, na anumang uri ng pagkakasala sa buhay ko. Ayaw ko nito. Sabihin mo, ayaw ko nito. Hinuhubad ko ito. Sa pangalan ng Jesus. Ang mananatili sa akin ay robe of righteousness. Walang perfect. Lahat ba'y naghubad? May damit naman kayo, kaya lang pinipilit the wolves. Yung wolf, yung cloth of pagiging, whoa! Hindi, ikaw ay maamong tupa. Sabi mo, maamo akong tupa. Nung unbeliever ka, talaga namang ang pangilin na kalabas. Tama? Pero nung ikaw ay mananampalataya na, maamo na. Pakita mo nga mukhang maamo. Hindi si mangot ha, iba ang si mangot kaysa maamo. Maamo, hindi si mangot. Palakpakan natin si Lord. Kasi, tinuring niyang ganap.
Yun totoo, ipaniwalaan mo yan. Ang kanyang pinili, ikaw yun bilang anak. Hello? Nasaan ang tunay na anak ng Diyos? Ang tunay na anak ng Diyos ay may bagong bihis na. Sabi mo, may bago na akong bihis. The robe of righteousness. Amen? Yung mga pilit na isinasaksak ng kaaway na ikaw ay warrior, wag mo yan. Ako, uproot mo agad yan. Yung ikaw ay maraming alalahanin sa buhay, uproot mo yan. Bigay mo kay Lord lahat. Lord, hindi ko kaya, bahala ka. Papaltan niya ni Lord. Gets? Kailangan. It's the move of the Holy Spirit inside us. Si Holy Spirit is an us, for us, within us. Alam niyo ba yun? Kasama natin ang makapangyarihan Diyos. Tayong representative ng langit. Ikaw at ako ay ambassador. Ikaw at ako, nire-represent natin ang Panginoon. Kaya sabi ng iba, wala naman ako nakikita ang Diyos, paano ko sasabihin ang Diyos ay mapagmahal. Tayo yun eh. Extend our love. Extend our compassion. Para mga tao mamaniwala na may Diyos tayong kasama sa buhay natin. Hello? Hello? Nasaan ang mga mapagmahal at mahabagin? Pumalakpak sa Panginoon. In Jesus' name, amen. Ito po, TPT, ang ganda nito. Isa-isahin kong explain sa inyo English. Romans 8:26. Sa TPT translation. Ang ganda ho nito eh. Makinig lang po kayo. God is at work. Si Holy Spirit ay laging kumikilos. Basahin natin. Kaya po ako'y naglalagay ng English. Sometimes, mayroon tayong foreigner eh. Ayoko namang all throughout the session ay lumaylay. Hindi nyo sinabi kanina pa yatang mahina. Help me. Help. Lumaylay eh. Yun, okay na. Yan. In a similar way, the Holy Spirit, sabihin natin, Holy Spirit, takes hold of us in our human frailty to empower us. Sabihin natin, empower us in our weakness. Pinalalakas ka ni Lord sa iyong kahinaan. Sabi ko po, pinalalakas ka ni Lord. Pinalalakas tayo ni Holy Spirit. Pinalalakas ka ni Holy Spirit. Pinalalakas tayo ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Para magtagumpay tayo sa pagsubok, pinalalakas tayo. Sabi rito, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. Para magtagumpay ka. Magtatagumpay ka sa tukso. Sabihin mo sa iyong sarili, magtatagumpay ka sa tukso. Magtatagumpay ka dahil ni Holy Spirit. Sabihin mo sa sarili mo, ituro mo ang sarili mo. Hello? Turo mo ang sarili mo. Magtatagumpay ka. Declare it. Turo mo. Alam ko na eh, ang iba hindi naman naintindihan yata. Sabihin natin, turo. Magtatagumpay ka. Tatagumpay ka dahil ni Holy Spirit. Palalakasin ka ni Lord para makapasa ka sa tukso. Pumalakpak ang mga papasa sa tukso. Nakalagay yan ha. For example, at times we don't even know how to pray. Ito raw, tutulungan daw tayo ni Holy Spirit sa pananalangin. Sa panahon daw na hindi tayong marunong manalangin. Yun ang ginawang example. Romans 8:26. We don't even know how to pray or know the best things to ask for. Hindi raw natin alam kung anong best. Kaya sabi ni Lord, hanggang ngayon di pa kayo humihingi. Sabi naman natin, matagal na po kami may hinihingi. Sabi ni Lord, kasi ang hinihingi ninyo ay hindi ayon sa gusto ko. Paano mangyayari nang lalabas sa bibig natin ay ang ating hihilingin ay ayon sa gusto ng Lord? Paano? Ituturo sa atin ni Holy Spirit, sabi diyan. Sa panahon daw, example niya at times that you don't know what to pray.
At times when you don't know what is the best prayer, anong sabi? What is the best thing to ask for? Sabi niya, the Holy Spirit rises up within us. Wow! Nasaan daw si Holy Spirit? Kayo gapoy nakakaunawa ng tangnang English. Kayo gapoy nakakaunawa ng tanong. Ako naunawaan natin ang tanong, sasagot kayo. Ano po sabi rito? Yung pong naiintindihan ng aking tanong, pwede po ba tayo sumagot? Pati sa online, hindi ko man narinig. Okay. Para alam ko namang you get what I'm saying. Hello, sasagot po. The Holy Spirit rises up. Sabihin naman natin, wow. Rises up within us to super intercede on our behalf. Yung nakakaintindi, say wow. Nasaan si Holy Spirit? Within us. Nasa atin. Ano daw ang ginagawa niya pag hindi natin alam ang ipapanalangin natin para maging tama? Siya ay nananalangin para sa atin. Maganda po bang balita yun? Gagamitin ang ating labi para maging tama ang lumabas, para yung inihanda niya ay bumaba sa lupa sa sitwasyon mo. Super intercede. Nag-i-intercede siya nang lumabas sa labi mong kahilingan ay ayon sa gusto niya. Kasi ang magaganap lang sa iyo na gusto ng Panginoon. Ayusin natin. Ang gusto ni Lord na maganap sa iyo ay ayon lang sa gusto niya. At para mangyari ito, gagamitin ni Lord ang bibig mo. At dapat yung bibig mo ang ilabas ay ayon sa gusto ng Panginoon. Para mangyari yon, sa tulong ni Holy Spirit, lalabas sa iyo ay lingwahe ng banal na Espiritu. Anong lingwahe? Kailangan marunong ka magsalita na ibang wika. Hindi nga ako marunong. Sabihin mo na lang, Holy Spirit, give me the gift. Anong regalo? Speaking in tongues. Anong speaking in tongues? Lingwahe ng iba't ibang bansa. Walang alam ang utak mo, ang lalabas sa iyo, lingwahe ng Holy Spirit. Bakit? Yun ang tamang panalangin para sa iyong sitwasyon. Kyundorolobosokura bahayaralahande. Galing ba yun sa akin? Naunawaan ko ba? Hindi. Sa galing kay Holy Spirit. Sabi rito, example, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for. But the Holy Spirit rises up. Ano gagawin ni Holy Spirit? Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo. Kikilos daw siya. Anong ating title? Unstoppable. Move. Rises up within us. Kikilos siya. Aayusin niya ang panalangin mo. Gusto mo yon? Sasabihin mo sa Kanya, ayusin mong panalangin ko para maganap sa sitwasyon ko ang kalooban mo. Ano sasabihin natin? Tulungan mo ako, Panginoong Diyos, sa pananalangin ko, Holy Spirit, para maganap ang inihanda mo sa buhay ko. Gamitin mo ang labi ko. Gamitin mo ang dila ko. Gamitin mo ang isip ko at puso ko. Lalabas sa bibig ko'y panalangin galing sa'yo. Yun ang gusto ko. Simple as that. In your quiet time. Personal mong prayer request yan eh. I-request mo sa Kanya na ang lumabas sa bibig mo. I-request natin sa Kanya. Kailan mangyayari na maganap ang kalooban niya kapag ang hiniling mo ay ayon sa gusto niya? Paano mangyayaring bumaba sa lupa ang kalooban niya? Paano mangyayari? Gagamitin ang bibig mo sapagkat nagsisimula ang lahat sa bibig. Yan ang ginawa ng Panginoon Diyos kung bakit nagkaroon ng lahat, magkaroon ng halaman, magkaroon ng liwanag sa dilim. Salita. Ngayon, aling bibig ang gagamitin ng Panginoon para maganap ang gusto mong na ayon sa kalooban ng Lord? Kaninong bibig? Sarili mong bibig.
Anong kailangan mo? Relasyon kay Holy Spirit. Gets nyo? Kaya sabi ni Lord, humingi kayo. Hanggang ngayon, di pa kayo humihingi. Ha? Dami na nga namin hiningi, Lord eh. Ang inyong panalangin, hindi naman yun ang nasa puso ng Ama. Remember, si Jesus, kaya niya nakayanan ng pagsubok. Humihingi siya. Lagi siyang nasa mountain, nagpe-pray. Pray and pray. Kinukuha niya ang panalangin nasa puso ng Ama. At yun ang lumalabas sa bibig niya. Sino rito ang gustong makuhang panalangin ay tumpak? Saan manggagaling yon? Sa puso ng Ama. Working to your spirit through the Holy Spirit. Working to your spirit. Lalabas yan sa bibig mo. Kasama ako sa tinuturuan na, hindi lang kayo. Hello? Because of this translation. But the Holy Spirit rises up within us to super intercede on our behalf, pleading to God with emotional side to deep for words. Makinig kayo. Kailangan ni Holy Spirit ang katawan. Tayo yung templo niya. Kailangan ni Holy Spirit ng bibig para maganap sa lupa at sa sitwasyon mo ang gusto ng Lord. Kailangan ka. Itinuruan na ni Revlin. Kailangan ng bibig natin para mag-manifest ang healing, ang miracle. Mag-manifest ang will niya. Gagamitin ang bibig mo. Sinong gagamit na pahintulutan natin? Ang Diyos. Gamitin mong labi ko. Umaga pa lang, wherever you are, giling-gilingin mo sa Panginoon. Use me. Use my hand as an extension of your finger. Lead me, Lord. Are you listening? Anong binubuo ni Lord? Relationship. Ano pang binubuo? Relationship. Kuusap. Matuto tayong makinig. Kasama ko sa tinuturuan na, kasama ko. Sino ang nagpe-pray for us? Sa parang hindi natin kayang gawin, si Lord. He is praying for us. Kaya nga sabi ni Jesus sa isang devotion na aking pinadala, sabi niya, Pedro, inihiling ko na tumatag ka sa iyong pananampalataya. Inihiling ko na huwag kang manghina sa iyong pananampalataya. Anong kahilingan ni Jesus for Peter? Huwag manghina sa pananampalataya. Kasi merong malalaki ang katawan, pero mahina ang faith. Sino rito malaki ang katawan, pero ang iyong faith naman ay stronger? Hello? Yun ang panalangin ni Jesus kay Peter. At pagtapos ikaw ay lumakas sa pananampalataya, tulungan mo ang mga kapatid na lumakas din. Ano ang pinagpe-pray ni Lord sa iyo at sa akin? Huwag manghina ang faith. Nasa devotion yan. Mga lumalabas po sa akin, out of devotion. Sarap mag-devotion. Papaalala ni Holy Spirit yan. Sa akin at sa iyo, kung gusto mo. You are feeding your anong pinapakain natin sa katawan natin para lumakas? Pagkain. Para kung lumakas ang ating katawan. Ano naman para maging stronger ka sa faith? Word of God. Kaya makinig ka. Para ikaw itagumpay, palangit ka. Pumalakpak ang palangit. Nakikinig. Amen. Listo. Buhay, listo, gising at may galak. Verse. Iniisa-isa po natin. 27. God, ang Diyos, the searcher of the heart. Ang Diyos ang nakakasaligsik ng puso mo ngayon.
Alam ni Lord, interesado ka o hindi, alam niya. Uhaw ka o hindi sa salita ng Diyos, alam niya. Sino rito ang uhaw na uhaw at ikaw ay gising na nakikinig, pumalakpak kay Lord, uhaw, nakikinig. Alam ni Lord, hindi ka makakatanggi. Sabi rito, basahin po natin, God, the searcher of the heart, knows fully our longings. Alam ni Lord ang kailangan mo bago ka pa humingi. Yet He also understands the desires of the Spirit. Magkaiba yan. Iba ang pagnanasa ni Holy Spirit, iba raw ang pagnanasa na meron tayo. Sabi rito. Alam ni Lord ang nasa ng puso mo. Yet He also understands the desire of the Spirit because the Holy Spirit passionately pleads before God for us, His holy ones. Anong tawag sa iyo? Sagot naman kayo kung alam niyo. Anong tawag sa atin? Holy ones. Very good. Anong tawag sa iyo? Sabi mo katabi mo, alam mo ba yon? Ang tawag sa iyo? Ano raw? Ano? Holy ones. Pinapaging banal. Masaya ba tayo doon? Kayang mo gang maging banal. Kaya mo gang maging banal? Hindi. Kaya tayo pinapaging banal sa Tagalog. Holy ones, pinapaging banal. Di naman pwede doon ang hindi pinapaging banal. Nasaan dito ang dinabitan ng kabanalan at katwiran ni Lord? O di papasok ka sa langit. Yung bang tao na nagsasabing, Panginoon, papasukin mo ako kasi mabait ako. Papasok. Sagot naman kayo. Pag sinabi, Panginoon, bakit sarado ang langit? Papasukin mo ako. Mabait ako. Papasok. Ano yung sagot yan? Kasi yung pinagmamalaki, kabaitan. Samantalang nakalagay sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ay sino ang papapasukin at bukas ang langit sa Kanya? Sa mga taong may pananalig. Sa mga taong may relasyon sa Kanya. Sa mga taong loyal kay Lord. Pumalakpakan loyal kay Lord. Bukas sa iyo ang langit. Gets? In perfect harmony with God's plan and our destiny. Align ka lang sa gusto ng Lord. Align ka lang. Huwag kang magdi-disalign. Mahirapan ka. Iikot ka lang ng iikot. May nakahanda rin itutuwid ka ni Lord. Balik. Di na di-delay. Ari ka, iksi-iksinay, lumalayo pa kagaya ng mga Israelita. Kadali-dali nang pumunta doon sa pupuntahan. Naging pasaway pa. Nagtagal tuloy. Ilang years? 40 years. In the wilderness. Verse, nasa na tayo? Verse 28. So we are convinced that every detail of our lives is continually woven together for good. For we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Ano daw tawag sa atin? Lovers. Mahal tayo ni Lord. Ganda oh. Every detail of our lives, bawat detalye ng buhay mo ay alam ni Lord. Alam kung kailan ka umiiyak, alam kung kailan ka tumatawa, alam kung kailan ka nakikinig na ikaw ay tulog, alam ni Lord. Alam din ni Lord kapag nakikinig ng gising na gising. Pumalakpak ang gising na gising. Alam ni Lord, every detail of our life, kung kailan ka iniwan, kailan ka nasaktan, kailan ka bumangon, kailan ka nadapa. Sa isang devotion, ang title po natin, anong title natin sa isang devotion? Your failure is just an event. It is not your destination. Sabi ko sa inyo, lumalabas sa akin mga devotion. Ang iyong pagkakamali, hindi yan ang iyong destiny. Pagkakamali mo, matututo ka, you will never be knocked down and knocked out. You are victorious. Pumalakpak ang tulog. Paano papalakpak ay tulog? Pumalakpak ang gising.
Sabihin mo sa iyong katabi, you will never be knocked down. Yes, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Hindi ka perfect. Sabihin mo lang kay Lord, ayaw ko nito. Your failure, ang iyong pagkakamali, will never be your destination. Sabihin mo, thank you Lord. Kung ako man ay may mga pagkukulang at pagkakamaling desisyon, hindi ka patapos sa akin, aayusin mo Lord lahat. Ayusin mo Lord lahat. Palapakan natin si Lord. We are convinced that every detail of our lives continually woven together for good. Yan po yung maganda sa Tagalog, pinaglalakip-lakip. Yung ating binasa kanina, for good. For we are His lovers, tayo din minamahal niya, who have been called to fulfill His design purpose. Maganda ang layunin ni Lord sa iyo kung bakit Kanya binuhay. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, binantayan ka na. Dahil maganda ang layunin ni Lord sa buhay mo. Ang layunin niya hindi para parusahan si Lord nang naparusahan para sa atin. Ang layunin niya, mag-create siya ng isang Nasaan? Hello? Tatanggal. Anong layunin ni Lord? To create in us a Christ-like character dahil tayo tagalangit. Sabi ko, God's purpose, tayo buhay pa. Nagkikreate siya sa iyo ng karakter ni Kristo dahil ang makakasama natin doon ay banal na Diyos. Pumalakpak ang tagalangit. Kaya binabago ka niya. Willing ka bang magpabago? Nasaan ang willing magpabago? Taas ang kaliwang kamay sa willing magpatuwid. Amen. Natanggal na naman. Amen. Wala akong salmin din eh. Paano gay kakabit? Help me. We need one another. Kahit ako'y pastor, kailangan ko. Yan. Si Barbosa. Yan. Hindi ko kasi kita eh. So, we are convinced. Pakikialaman ka ni Lord kasi ikaw ay palangit. Sino rito ang pumapayag na ikaw ay baguhin at ayusin ni Lord dahil ikaw ay palangit? Sino naman yung masayang masaya? Dahil ikaw ay palangit, kaya binabago ka ni Lord. Mapagpatawad ka, mapagmahal, mahabagin. Mahabagin tayo, mahabagin tayo. Ayaw natin na may mapapahamak sa apoy na impyerno. Amen? Kaya ayusin natin, naayos tayo ni Lord. Verse 29. For He knew all about us before we were born. Bilhin mo yan? Bago pa tayo ipanganak, alam niya na, kilala ka niya na. Alam niya kung kailan matigas ang ulo mo, nalalambot din. Yun. Hindi pa tapos si Lord sa'yo, inaayos tayo. He knew all about us before we were born. Alam niya kung kailan ka magkakamali at kung kailan ka magsusurrender ng iyong pagkakamali. Alam niya. He destined us from the beginning to share the likeness of His Son. Ayan na. Ito yung purpose ng Lord. Tuloy-tuloy ang kilos ng Panginoon sa iyo at sa akin. First purpose, to have a Christ-like character. Masaya tayo doon. Masaya tayo doon. Tunay? Tunay? Na tayo magkaroon ng Christ-like character? Masaya tayo? Payag tayo? Pumalakpak ang masaya. Ayan no? To share the likeness of His Son. And this means the Son is the oldest among a vast family of brothers and sisters who will become just like Him. Yun ang unti-unti. Binabago tayo. Like Him. Sino ang malungkot na pinakikialaman ni Lord ang buhay mo? Hindi. Siyempre, palangit eh. Sino ang masayang ikaw ay palangit at nararapat laang na ayusin ni Lord ang ugali natin? Palakpakan natin si Lord. Verse 30.
Having determined our destiny ahead of time, He called us to Himself and transferred to His perfect righteousness. To everyone He called, and those who possess His perfect righteousness, He co-glorified with His Son. So what does all this mean? If God is determined to stand with us, tell me, who then could ever stand against us? Kung ang Diyos daw ay panig sa atin, sino daw ang lalaban? For God has proved His love by giving His greatest treasure, the gift of His Son. Sino daw ang greatest treasure ng Panginoon Diyos? Si Jesus Christ. Pero, sabi rito, since God freely offered Him up as the sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has to give. Hindi daw niya i-withhold ang makabubuti para sa'yo. Kung nagawa daw ng Ama na ibigay si Jesus, kung nagawa daw ibigay ni Jesus ang buhay niya, ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay para sa'yo? Name it. Meron ba? Meron po bang hindi kayang ibigay ni Lord para sa kanyang anak na kagaya mo? Meron po ba? Sagot naman kayo. Ilakas naman po natin. Wala. Nagawa niya ngang ibigay ang buhay niya eh. Greatest treasure sa Ama si Jesus eh, binigay nga eh. Ano pa bang hindi niya kayang gawin sa'yo? Meron po ba? May alam ka po ba? Sagot naman po. Kahina. Lahat ay kayang ibigay ng Panginoon. Basta maikabubuti mo. Inaayos lang muna natin ang karakter. Ibibigay ang milyon, pero sa hundreds, hindi ka pa marunong mag-handle. Ayusin mo muna. Amen? Sino rito ang nagpapaayos kay Lord? So, number 1, mula sa ating mga binasa, number 1, the work of the Holy Spirit is unstoppable in any circumstances in the life of every believers of Christ. Ang kilos ng banal na Espiritu ay hindi kayang pigilan sa iyo, sa akin, bilang mananampalataya. In every circumstances. And number 2, alam ako sa number 2, bago natin pag-usapan niya. Number 2, mula sa ating binasa kanina, the Holy Spirit works in the life of every Christian believer for one common goal. Anong goal? To have a Christ-like character. Yan po ang kilos ng Holy Spirit. Ikaw at ako ay magkaroon ng Christ-like character. Pag-uusapan natin itong number 2 next week. Pag-usapan muna natin yung number 1. Basahin uli natin number 1, itong pag-uusapan natin. Basa po. The work of the Holy Spirit is unstoppable in any circumstances in the life of every believer of Christ. Ang aking pong kinuhang halimbawa na kumikilos si Holy Spirit in every circumstances ay buhay ni Apostle Paul. Kay Pablo. Matindi po ang naranasan ni Paul. Si Paul po ang pinakamakatindi na ang kasalanan, pero binago ni Lord. Si Paul po ay ginagamit para patayin ang mga ebanghelista, mga disipulo. Pero iniengkwentro niya si Jesus at doon siya nabago. Yun ang simula ng kilos ng Holy Spirit. Nung mabago si Paul, siya'y nabulag, 3 araw nabulag, pero napunta si Ananias at nagkaroon siya ng liwanag ang kanyang mata. At nabago si Paul. Mula sa pagiging worst sinner, nabago si Pablo. At mula nung mabago siya, unti-unti nababago, naging evangelist, naging apostle. Yan ang kilos ng Holy Spirit. At isang naranasan ni Paul ay siya'y nakulong. Nakulong dahil siya'y nag-share ng Word of God. Pero sa kulungan, nagawa pa rin niyang manalangin. Tandaan niyo ba na si Paul at Silas ay ikinulong, pero ang ginawa nila ay sila'y umawit ng umawit at nakalag ang mga kadena dahil sa kanilang pag-awit? In circumstances, kumikilos si Lord. Kaya kung may problema ka, alam yan ni Lord, kumikilos si Lord para ayusin yan. Hello? Naniniwala tayo? Amen. Si Holy Spirit ay kumikilos. Ang halimbawa ko ay si Paul.
Si Pablo'y nakulong. Pero sa kulungan, doon niya naranasan at ni Silas na makalaya sa kulungan. Nakalag. Nakalag ang mga tanikala sa kanilang kamay at paa. Nung sila'y umawit. Ano pong ginawa ni Pablo at ni Silas? Umawit. Kapag ikaw ay umaawit, ikaw ay nananalangin, sa kabila ng sitwasyon mong hindi maganda, may himalang magaganap. Ano pong sinabi ko? May himalang magaganap. Kapag ikaw ay patuloy na nagpupuri, sumasamba sa Diyos, sa kabila ng iyong pagsubok, nagiging mapagpasalamat ka rin kay Lord. Salamat, may Diyos akong mapaghimala. Kapag ikaw ay may nararamdaman, kapag may sinabi ang doktor sa iyong hindi maganda, kapag may sinabi ang iyong supervisor sa iyo na hindi tama, sabihin mo, salamat Panginoong Diyos, kasama kita sa pagsubok. Salamat Panginoong Diyos, may gagawin kayong magandang patotoo. Salamat Panginoong Diyos, ipuprovide nyo. Salamat Panginoong Diyos, ipuprovide nyo kailangan ko. Salamat Panginoong Diyos, inayos nyo ang puso ko. Salamat Panginoong Diyos, may buhay akong Diyos na mapaghimala. Salamat Panginoon Diyos sa anumang sinabi ng doktor, kaya nyo itong pagalingin. Magpapasalamat. Ang iyong pananalangin ay address. Yan ay isang tamang galing sa puso ng Panginoon. Panalangin address sa Ama. Kung sino siya. Kanina, sinimulan kong panalangin. Salamat Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos na mapaghimala, mapagpagaling, mapagpatawad, mapagsama, mapagkupkop, mapagbiyaya. May himalang magaganap kapag ganyan ang ating panalangin. At yung ating halimbawa, kasi work of Holy Spirit is unstoppable in our circumstance. Mag-pray ka lang ng tama. Ano ang tamang panalangin? Sabihin mo si Lord kung sino ang Panginoon sa iyong sitwasyon. Sabihin mong ang Diyos ay nagpapagaling kung ikaw ay kagalingan ng kailangan. Sabihin mong ang Diyos ay nagpo-provide kung ang kailangan may provision. Na ang Diyos ay umaayos ng buhay kung ang iyong kahilingan ay para sa iyong anak at asawa. Hello? Yan ang swak na. Yan ay nasa puso ng Lord. Kaya eto si Pablo, Holy Spirit at work in your circumstance. Masaya ba tayo doon na ang Holy Spirit ay kumikilos sa iyong circumstance? Bilang estudyante, bilang kabataan? Hello? Hello? Negosyante, empleyado, kumikilos si Lord. Wala kang trabaho ngayon, pansamantala lang yan, magkakatrabaho ka bukas. Wala pa ang promotion, pero nandyan na. Ang mga papuntang abroad, inaayos lang ang iyong karakter. At ito si Pablo. Sa circumstance, kumilos si Holy Spirit. Bakit? Itong nakita ko. Sabi ni Pablo, tuwing naalaala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nasaan si Pablo? Nakakulong. Pero ito, nagpapasalamat daw sa Diyos. Palagi akong masaya. Aba? Masaya, nakakulong? Kilos ni Holy Spirit yun. Kaya mo bang sabihin, palagi kang masaya? Sabihin mo nga. Tim naman panalangin ni Pablo. Palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Sino ipinagpe-pray niya? Yung mga humahayo? Hindi na rin Pablo. Dahil mula nang sumampalataya kayo, hanggang ngayon ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita, kagalangan ni Pablo ay maihayag ang Word of God. Palagi akong masaya, andiyan ka pa rin. Nasa number 5 na tayo, digger. 5. Dahil mula nang sumampalataya kayo,
hanggang ngayon, katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Yun ang kagalakan ni Pablo. Sabihin mo, ay kakaiba kumilos si Holy Spirit. Kita ko rito yung iba Tinan mo ang kilos ni Holy Spirit. Gusto mo ng pera, pero sabi ni Lord, magtanim ka. See? Hello? Gusto mo, yung pera mo, nanahawak mo, madagdagan, pero sabi ni Lord, magtanim ka sa utak mo, di nabawasan. Hello? Iba nga ang utak natin. Iba nga ang kilos ni Holy Spirit. Tingnan mo si Pablo, nakakulong. Tingnan mo ang panalangin niya, ang saya-saya raw niya dahil naipalagaganap ang mabuting balita. Ay ano ga ang normal? Ang saya-saya ko dahil dumating na ang mga pagpapala kong pera. Kay Pablo hindi nakakulong yun. Ay masaya kilos yun ni Holy Spirit. Iba ang kilos ng Holy Spirit. Amen. Tanggapin na natin, iba ang kilos ni Holy Spirit. Pag sinabi ni Lord, pag gusto mo yumaman, magbigay ka. Magbibigay ako, di nawalaan. Hindi. Sa Lord, ilayaman ka. Magbigay ka ng tithes, bukas ang langit. Ibubuhos ang masaganang pagpapala. O para magawa mo, kay kilos si Holy Spirit. Iyan si Pablo. Natitiyak ko. Nasa kulungan yun. Ay nag-i-encourage Tignan mo ang kilos ng Holy Spirit. Makinig kayo. Sino rito ang nakakaranas na kapag ikaw nga ang kailangan lumakas, milalapit sa'yo. Sabihin mo, pag-pray mo. Ikaw ang nangangailangan ng prayer, tapos milalapit sa'yo. Tulungan mo naman ako, pag-pray mo ko. Ano gayon? Ako nangangailangan ng prayer, ang dadalhin ni Lord, ipag-pray. Sino nakakaranas noon? Ako lang. Ganyan kumilos si Holy Spirit. Para umasa ka sa Kanya. Hello? Kaya si Pablo, nakakakulong, pero nakakapag-encourage pa rin siya. Paano siya nag-encourage? Basa. Ay siya, kabagal. 1, 2, 3, go. Nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbalik ni Kristo Jesus. Anong masasabi natin kay Pablo? Una, anong masasabi natin kay Holy Spirit? Ganyan pala kumilos si Holy Spirit, wow. Sabi natin, wow. Isang Pablong nakakulong, isang Pablong may problema, isang Pablong dapat malungkot dahil nakakulong, ay masaya. Isang Pablong nakakulong, ay nag-i-encourage. Hello, mga kapatid. Sa panahon na ikaw ay nangangailangan, may lalapit sa iyo na nangangailangan din. At magagawa mong tulungan para patunayan ni Lord na kumikilo siya sa iyo. Nangangailangan ng kanang panalangin pero may lalapit sa iyo na magpapapray. Naunawa niyo? Kilo siya ni Holy Spirit. Nangangailangan ka ng pangunawa. Pero ang nasa paligid mo'y puro uunawain. Kilos yun ni Holy Spirit. Yun ang kilos In every circumstance, the Holy Spirit it has at work. Makinig kayo. Si Pablo may thorn in the flesh, pero siya lagi ang nagpe-pray sa mga may sakit. Pero siya ay may sakit din. Sino rito ang may nararamdaman na pinagaling na ng Lord at magagamit ka to pray over for the sick? Sino nagsasabing hindi ka naman perfect pero magagamit ka pa rin ni Lord para sa iba? Pamalakpak na sasabing yes. Kilo siya ni Holy Spirit. Kilo siya. Sinong masaya sa kilos ni Holy Spirit? Nasa number 1 lang tayo.
natitiyak, humanap ka ng sasabihan, sabihin mo, nakatitiyak ako nang sinimulang mabuting bagay sa iyo ng Panginoon, lulubusin, tatapusin, ipagpapatuloy ni Lord ang kilos sa iyo. Nakatitiyak ako nang sinimula na mabuting bagay ng Diyos sa buhay ng bawat isa'y Kanyang dadagdagan pa. Kanyang ipagpapatuloy pa. Hindi hihinto si Holy Spirit ng Kanyang galaw sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, ng lahat ng nangyari sa akin ay nakatulong sa pagpapalaganap ng magandang balita, sapagat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto sa nabilanggo. Nasaan si Pablo? Nakabilanggo. Nabilanggo ako dahil sa pagsunod kay Kristo. Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon. Lalo rin silang tumapang sa paghahayag ng magandang balita. Sabihin natin, wow. Nakabilanggo si Pablo. Hindi ba dapat yung mga kasamahan mawawalan ng pag-asa? Hindi ba baka pwedeng, ang normal ay, di muna kami maghahayag, baka kami makasama sa ikukulong. Hello? Hindi ba yon ang normal? Ay abnormal eh. Ay kilos talaga ni Holy Spirit ay kakaiba. May kausap ako? Kakaiba. Kung kailan nakulong si Pablo, lalo naging matapang ang mga disipulo na nakaalam na siya'y nakakulong. Kaya masaya si Pablo. Ibig sabihin, mula sa pangit na pangyayari, kayang gawin ni Lord na maganda. Sa buhay mo, may pangit na pangyayari, bumubuo siya ng magandang patotoo. Magandang patotoo. Magandang patotoo. Magandang patotoo. Magaganap pa rin ang magandang disenyo ng Lord sa buhay mo. Sabihin mo, magaganap pa rin, Lord, ang maganda mong disenyo o plano sa buhay ko. Grabe, ano? Sabihin mo ngayon, next meeting ko na po isusundo. Sabihin mo ngayon, maggaganap. Humanap ka ng sasabihan. Humanap ka ha, tumayo ka, humanap ka ng sasabihan. Tumayo ka muna, humanap ka ng sasabihan mo. Magdeklara ka. Mahalaga ito, kapatid, magdideklara ka. Oh, may nakita ka na, hawakan mo sa kamay. Oh, partner lang. Oh, ilang kayo? 3, 4. Manap ka nga ng kapartner. Pwede bang partner ang magkakahawak kamay? Kapartner. Uy, wag namang maghawakan ng babae at lalaki. Ano kayo? Di nyo naman yung kilala. Ang sasabihan ko pa kayo? Ang sasabihin ko, babae sa babae. Kuha naman sa babae sa babae. Oh. Lalaki, ayan lang. Baka yung asawa na may asawa tapos ikaw hawak pa ang kamay eh. Okay. Okay na. Lalaki sa lalaki, nakakuha ka na. Babae sa babae, go. Kuha, merong wala pang kapartner dyan. Partner, dalawa lang. Kung kayo mag-iina, okay lang. Sige, go. Oh. Sabihin mo, ang mabuting bagay, nakatitiyak ako ng mabuting bagay na inihanda sa iyo at sa akin ay mangyayari. Mangyayari. Hindi pa nakikita ng aking mata. Hindi pa sumasagi sa aking isip. Hindi pa nahawakan ng aking kamay ang mga inihanda ng Lord. Ito'y magaganap. Ang buhay ko'y sa pabuti. Ang buhay ko'y sa paganda. Ang buhay ko'y sa palapit sa Lord. Ang buhay ko'y sa pabago. Ang buhay ko'y sa pagaling. Ang buhay ko'y sa palakas. Ang buhay ko'y sa pasaya. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Patulan mo, Lord, ang aming mga sinabi dahil ito'y salitang may pananampalataya. At ngayon, umawi tayo sa Lord. No eye has seen. Di pa nakita ng mata.
Pag inawit mo ito, kalakip ng puso mo, sabihin mo ito kay Lord. Kasi may song doon, merong lyrics doon na nagsasabing, Jesus, take me into your hands and make me you want me to be. May sinabi rin doon na lyrics na, help me understand. Tulungan mo kong maunawaan. Ang simula ng awit, no eye has seen. Lagay mo sa una. Yan, natanggal. Help. Yun. Dito lang eh. Yan. Okay na. No eye has seen. Yan po yung 1 Corinthians 2:9. Sa isang linggo ko po yan ay taturo. 1 Corinthians 2:9. No eye has seen, no ear has heard the good that the Lord has prepared for us. Ideklara natin ha, open your mouth. Open ha, open. May bibig ka, buksan mo yan. Ideklara mo ito. 1, 2, 3, go. Tayo po'y umawit sa Lord. Ideklara natin, Father, in Jesus' name, thank you na ang salita ng Diyos ay nilagyan, nilapatan ng tunog at lalabas ngayon nito sa aming labi, kagaya ng isang panalangin with declaration. Patulan mo, Lord. No eye has seen, no ears has heard the good that the Lord has prepared for those who wait on Him to hear His voice. I am the Father, sabi ni Lord. I am the Father and you are the clay. Once again. No eye has seen, no ear has heard the good that the Lord has prepared for those who wait on Him to hear His voice. Declare the Lord, the Father, and you are the clay. Lord, Jesus, take me in your hands and make me all that you want me to be. Sabihin natin kay Lord, Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me. Fulfilling my destiny. Let this be the prayer of our hearts. Sabihin natin kay Jesus, Jesus, take me in your hands and make me all that you want me to be. Jesus, help me understand my purpose and what you can do for me. Fulfilling my destiny. Mga kalalakihan, go! Yes, oh God, patulan niyo, Lord, ang sasabihin ng mga lalaki. Yes, oh Father God, kayo ang Father. Likahin mo ang bawat isa ayon sa iyong wangis. Likahin mo ang bawat kalalakihan ayon sa iyong wangis. Ganun din, oh God, kami mga kababaihan ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong plano. Lead us. You are the Father, we are the clay. Thank you, Lord. Pagaganapan yung pinakamahinang na plano sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Jesus, babae, in your hands and make me all that you want me to be. Jesus, help me
makalagang mga tanikalaha, mga nagpapasalamat at nagpupuri. Salamat din po, circumstance kayo'y kumikilos. Salamat kayo'y kumikilos for us to have a Christ-like character. Salamat, O God, you will fulfill our destiny, Lord. Salamat, hindi pa nakikita ng aming mata, hindi sumasagi sa aming isip. Dinahawakan ng aming mga kamay ang mga inihanda ko, Lord. Ito'y magaganap, ito'y magaganap, ito'y magaganap. From this day on forward, magaganap. Salamat sa tuloy-tuloy mong kilos, Holy Spirit. At makikita namin ang iyong kamangha-mangha, ang iyong amazing move, Holy Spirit, sa buhay ng bawat isa. Masusumpungan namin, maging, O God, nasa online ang your amazing power, your amazing victory, the amazing favor, the amazing blessing ay makikita sa buhay ng bawat isa. Father, ito'y nadeklara na ngayong araw na ito, the amazing move of the Holy Spirit will continuously move to everyone for all the best favor, best blessing, best character. To God be the glory. Mapaparangalan kayo sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, say amen. Sabi mo, amen.